At marami pong mag-asawa ang nag-aaway. At normal lang po ang nag-aaway, hindi po ba? Pero ito po yung aking advice. That as you fight, you should fight properly. Merong mabuting pag-aaway. Merong masamang pag-aaway. Kaya nagiging malala ang relasyon dahil hindi marunong mag-away ang mag-asawa. Yan po yung aking hamon sa inyo, ha? Mag-away kayo ng mabuti. Matuto kayo kung paanong mag-away ng mabuti. There is a proper way on how to fight each other. And what should you do? Number 1, please do not shout. Huwag po kayong magsisigawan. The rule of thumb is, do not talk to your spouse or your wife when he or she is at the other room. Pag yung asawa mo nandun sa kabilang kwarto tapos kakausapin mo, ano po yun? Pagsisigaw. Ang tanong, bakit merong mga nagsisigawan? Ang sagot daw po doon ay dahil hindi marinig ang kanilang damdamin. Kaya sumisigaw ang asawa mo kasi yung nasa kalooban niya gusto niyang mailabas at gusto niyang maiparinig sa iyo. Pero pag kayo ay nagsisigawan, that is a bad fight already. Hindi kayo magkakaintindihan kung kayo ay nagsisigawan. Diba? Nakasulat po sa Biblia that a harsh tongue stirs anger. Pag masama ka magsalita, pag sumisigaw ka, ay lalong umiinit ang ulo ng bawat isa. Pag nag-uusap kayo, pag nag-aaway kayo, anong dapat gawin? Makinig. At anong ibig sabihin ng pakikinig? Hindi lang ginagamit ang tenga, ginagamit din po ang puso. Kaya nga, ang isa pang salita na ginagamit natin sa pakikinig or listening ay pakikiramdam. So, use your heart to listen to your partner. At meron pong napakagandang definisyon ng pakikinig, sabi, listening is speaking last. Makakapagsalita ka din eh. Pero hayaan mo muna yung isa siyang magsalita. Dahil kung sabay kayo magsasalita, hindi kayo magkakaintindihan, lalo kayo mag-aaway. So listen with the heart, listen, speak last. And then, you should have the attitude of humility. Kailangan alisin niyo po yung pride ng bawat isa sa inyo. Yan yung nagiging hadlang ng inyong away. Dahil gusto yung isa mas tama, nagmamataas ng loob. Hindi maaayos ang inyong argumento kung merong isa, pinipilit niya, tama siya. That is why the next step is you must learn to disagree. Kung talagang hindi kayo magkakaintindihan, doon kayo magkaintindihan. Talagang hindi tayo magkakaintindihan dyan, bayaan nyo muna. Hindi ibig sabihin pag kayo ay nag-away, dapat doon sa away nyo ay mariresolba nyo yung problema. We have to understand that there are some problems that take time. Hindi naman lahat ng mga problema ay agad-agad, instant na nabibigyan ng kasagutan. Ang problema natin, nabubuhay na tayo sa swipe generation. Dati po instant dahil meron tayong instant coffee, instant noodles, gusto natin mabilis. Ngayon mas mabilis po. Kung dati seconds, ngayon milliseconds dahil nga sa internet, kakaswipe. Yung ugali natin sa internet, dinadala natin, ina-apply natin sa tao. Tandaan mo, ang tao hindi cellphone yan. Ang tao, tao yan. Pag meron kang hindi gusto, hindi mo naman pwedeng iswipe, aalisin mo. Hindi. Nagmamadali tayo. Yan ang isang problema. Bakit hindi naaayos ang ating mga pag-aaway? So, learn to disagree. Iwanan niyo muna kung talagang hindi mariresolve. Doon kayo magkasundo, magpahinga muna kayo. Pag malamig ng inyong ulo, mag-usap ulit kayo. And then, do not fight in front of your kids. Do not fight in front of your kids. Napakahalaga po niyan dahil nasasaktan po ang mga bata. Pag nag-away kayo sa harap ng mga bata, nadadamay po sila. No? Maganda din po na i-resolve nyo muna kayong dalawa. Huwag nyo munang idamay yung mga magulang nyo kasi pag sumama yung inyong mga magulang, yung inyong mga in-laws, mas malaking problema. If you can resolve it on your own, please, isama nyo lang po sila. Kung yung mga magulang nyo, level-headed, malamig ang ulo. Pero kung alam mo yung ugali ng tatay-nanay mo, tapos sasama mo pa dyan na mainitin ang ulo, Royal Rumble yan. Gera na yan. Diba? Kaya muna, privately. Huwag yung paparinig sa inyong mga kapitbahay din. Sa inyo kaya nyong maresolba yan. Kung magpapakumbaba, makikinig sa bawat isa. And then do not sleep angry.
Handaan niyo po, pag tinulugan mo yan na galit ka, parang hinahayaan mo na tumubo, magkaroon ng bunga. So how do you detox your heart? Paano mo aalisin yung galit sa puso mo? Pray! Offer your anger to God. Leave your anger to God. Lord, kaming dalawa, pray together. Magdasal kayong dalawa. And then, always check your pride. Sabi ko nga, napakahalaga ng pagpapakumbaba because with humility comes grace. But with pride, there is more chaos and destruction. Mas maraming gulo pag may kataasan ng loob. That is how you fight properly. Kailangan yung argumento, inyong away, para malaman nyo ano ba yung totoo, ano ba yung mabuti, ano ba yung tunay na makakatulong sa inyong dalawa at sa inyong pamilya. I pray that you fight properly. Pinagdarasal ko, oo, mag-away kayo, pero sana mabuti ang inyong pag-aaway. Nung po minsan merong isang kwento tungkol sa isang bata na nakikinig sa turo ng isang pari. Ito pong pari, tinuturuan ng katisismo ang mga bata tungkol sa Biblia. At ang kanila pong topic ay tungkol sa creation, ang pagkagawa o pagkalalang ng Diyos sa sanlibutan, sa mundo. At kinekwento po ng pare kung paano ginawa ng Diyos ang lahat. At sa bawat pagkagawa ng Diyos, palagi sinasabi ng Diyos na mabuti ito. Kaya nga, ang gustong baunin ng pare dito sa mga bata, na lahat ng kanilang nakikita, hayop, tao, lalong-lalo na sila, ay mabuti. Tandaan nyo yon mga bata, ha? Sabi po ng pare, ang lahat ay gawa ng Diyos, kaya lahat ay mabuti. Tinandaan po ng bata yon. Pagkalabas po ng bata, habang siya ay naglalakad sa daan, napansin po na nagkakagulo sa kalsada. Dahil meron pong isang kalabaw ang nakawala sa kanyang kulungan. At ito po ay sumusugod sa lahat ng kanyang nakikita. Ito po mga tao ay nagtatakbuhan, iniiwasan nila ang kalabaw. Pero itong bata, naalala po niya yung turo ng pare, na sinabi niya na ang lahat gawa ng Diyos ay mabuti. Kaya sabi niya sa kanya sarili, mabuti ang kalabaw na ito. Hindi ako aanuhin, hindi ako sasaktan ng kalabaw na ito. Hindi ako papabayaan ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mabuti din ako sa Diyos. Kaya ito pong bata, siya'y tumayo, hindi gumalaw, ayaw niyang umalis dito po sa gitna ng daan. Ito pong mga tao na nakakita doon sa bata, nabigla sila. Dahil paparating na, tumatakbo yung kalabaw at ito ay sasaktan na ang bata. Kaya nga sumisigaw yung mga tao, sabi nila, bata, umalis ka dyan, masasaktan ka. Sabi po ng bata, hindi. Sabi po ni Father, mabuti yung kalabaw, mabuti ako, mabuti ang Diyos, walang mangyayaring masama sa akin. Pagkasabi po, itong kalabaw, lalong nagalit dahil mukhang nilalabanan pa siya ng bata. Kaya lalong bumilis yung pagtakbo nitong kalabaw, tinamaan ng bata, tumilapon siya, nasaktan, nagkabali-bali po yung buto. Sinugod po, tinakbo yung bata sa hospital. At habang nagpapagaling po yung bata, siya'y nalungkot. Hindi niya maintindihan. Sabi niya, kala ko ba, sabi ni Father, mabuti yung kalabaw. Mabuti ang Diyos. Bakit hinayaan akong masaktan? Bakit hinayaan na sumugod ng Diyos itong kalabaw sa akin? Bakit nagkabali-bali yung aking buto? At yan po yung pinagmumunihan, iniisip at pinagdarasal ng bata.
Nung po nakatayo na yung bata, may saklay siya. Ang unang-unang pinuntahan po niya ay yung pare. At nabigla po yung pare dahil nakita niya na puno ng sugat, pilay itong bata. Tinatanong ng pare, ano nangyari sa'yo? Kaya kinuwento po ng bata, nakawala yung kalabaw, sumusugod sa kanya, pero naniniwala siya na yung kalabaw ay gawa ng Diyos, mabuti, kamuka ng turo ni Father. Hindi siya papabayaan ng Diyos dahil mabuti ang Diyos. At tinatanong niya, Father, bakit nagkaganito ako? Mali po ba yung turo niyo? Pagkatapos sabi ng pare, hindi mali. Meron ka lang hindi maunawaan. Yung mga tao na sumisigaw, binabalaan ka, winawarningan ka, pinagsasabihan ka na umalis, tumabi, baka nakalimutan mo, gawa din sila ng Diyos. Na mabuti din sila, na ginamit din sila ng Diyos para makaiwas ka sa aksidente. Yun yung problema sa iyo. Dahil limitado lang ang iyong kaalaman. Hindi mo pa lubusang maintindihan, maunawaan. At hindi pa tapos yung aking lesson sa inyo. Dahil kahit na mabuti ang ginawa ng Diyos sa lahat dito sa mundo, ang susunod na kwento, may pumasok na masama. Kaya dapat mag-ingat ka pa rin sa masama. Ano po ang aral? Tandaan niyo po ito. A little knowledge is very dangerous. Little wisdom is very harmful. Huwag mong isipin, dahil may alam ka, alam mo na ang lahat. At ano ang delikado pag may kakaunti kang kaalaman? Hindi lang yung napapahamak ka, minsan napapahamak mo ang iba. Yan din ang problema. A little knowledge can make us proud. Amen? A little knowledge can make you judgmental. A little knowledge can make you harm people. Pero, tandaan mo yun. Hindi ang kakaunting kaalaman mo ang magliligtas sa iyo. Dapat kailangan nating maunawaan na hindi natin alam ang lahat. Kailangan tayong magsumikap na lawakan natin ang ating pag-uunawa. Tingnan niyo po kung sino yung mga makikitid ang kanilang pag-uunawa, pag-iisip. Sila po yung mga masasamang ugali. Hindi po ba? Sila yung mga masasamang magsalita. Sila madalas yung nakakasakit sa iba. Kamukha po nung ating narinig dito sa ating ebanghelyo. Yung mga Pariseo. May kakaunti silang nalalaman na bawal magtrabaho sa panahon ng Sabat, sa araw ng pagpapahinga. Yun lang yung alam nila. Pero tingnan niyo po, dahil po doon, kaya nilang tratuhin na masama ang ating Panginoon. Kaya nilang hayaan na magutom ang mga tao. Pero tingnan niyo ang Diyos. Nilalawak niya yung kanilang kaalaman. Binuksan nila ang kanilang kaisipan, binalik ng ating Panginoon muli sa banal na kasulatan. Sabi niya, tandaan niyo, kahit na merong ganyan na batas, meron pa ring exemption. Bakit si David, nung siya ay gutom, pumasok siya sa templo? Kinain niya yung pinagbabawal na tinapay, na sagrado, at binasbasan.
Sinasabi nyo na bawal magtrabaho sa araw ng pagpapahinga. Pero ang mga pare, nagtatrabaho sila. Anong ginawa ng Panginoon? Pinakita niya na kakaunti lang ang kanilang kaalaman. Mag-ingat tayo. Dahil baka sa kakaunti nating kaalaman, tingnan niyo po, kahit ang Diyos, kaya natin siyang pangaralan. Kahit ang Diyos, kaya mo siyang pagalitan. Hindi po ba kataasan ng loob iyon? Sino ang tunay na matalino? Ang tunay na marunong, alam niya na marami pa siya dapat matutunan sa buhay. Amen? Kaya nga, ang buong buhay na ito ay binibigay sa atin ng Diyos. Kailangan nating palalimin ang ating pag-unawa. Dahil ang malawak na pag-unawa, makikita mo, yan yung taong mapagkumbaba. Yan yung taong maunawain. At yan yung taong mapagmahal. Hindi ibig sabihin, may alam ka na sa Biblia, na banal ka na mabuti ka ng tao. Amen? Tandaan niyo po yun. Kasi kung maaalala niyo, doon sa storya ng pagtutukso ng demonyo kay Jesus, kahit din ng demonyo, memorize niya, alam din niya ang mga sitas, ang mga bersikulo ng Biblia. The devil also knows the Bible. The demon has also memorized some words from the Holy Scripture. But it does not mean that the devil is holy and good. Pag meron kang nalaman sa Biblia, dapat tulungan ka niyan maging mas mabuting tao. Amen? Pero meron po akong mga kakilala, ginagamit pa nila ang Biblia para ipagpatuloy nila yung masamang ginagawa nila. Meron po ibang kalalakihan, ganito po ang reasoning, ganitong pag-iisip. Father, di ba, nakasaad sa Biblia na mahal tayo ng Diyos, pinapatawad tayo ng Diyos. Kaya kahit na ano pong gawin kong pagkakasala, okay lang sa Diyos. Papatawarin at papatawarin ako ng Diyos. Mamahalin ako at mamahalin ng Diyos. Tignan niyo po, tama sila. Pero, tamang-tama ba yung kanilang pag-unawa? Mali pa rin. May kulang pa rin. Kasi, kung babasahin pa nila ang Biblia, maiintindihan nila at makikita nila na ang Diyos, si Jesus, siya din ang nagsasabi, kung magpapatuloy kayo sa inyong kasalanan, mamamatay kayo. Kung hindi mo puputulin ang pinag-uugatan ng iyong pagkakasala, matatapon ang iyong kaluluwa at magdudusa ka sa impyerno. Oo, mahal tayo ng Diyos. Pero kung pagpapatuloy natin ang ating pagkakasala, sino magdudusa? Tayo din. Parang ganito lang po yan eh. Kayong mga magulang, mahal niyo po ang inyong mga anak? Opo, hindi po. Opo. Pero may magagawa ka ba kung yung anak mo gusto naglalaro ng apoy? Kahit na bawalan mo siya, kahit na pagalitan mo siya, di ba? Kung wala ka, maglalaro ng apoy, hahawakan niya yung apoy, masasaktan siya. Tapos, siya pa magrereklamo, Mami, Daddy, kala ba mahal mo ako? Kasalanan mo ba yon? Mahal mo siya. Pero, ang hindi niya maintindihan, ang bawat ginagawa, ang pagkakasala, may kabayaran. Yan yung problema ng ibang tao. Dahil may kakaunti lang alam. Kala mo,
Yun na ang tama. Kailangan nating maunawaan. Kailangan nating maintindihan na ang kaalaman, ang karunungan, ay tulong yan para tayo mas maging mabuting tao, maging mas banal na tao. Kung hindi ka tinutulungan ng karunungan para maging mabuti, mapagmahal at para maligtas ang iyong kaluluwa, hindi tunay na karunungan yan. Tanungin natin ang ating sarili. Tingnan natin, suriin natin ang ating kaalaman. Saan ko ba ginagamit ang aking kaalaman? Ang aking karunungan? Pagdasal natin na anuman ang ating matutunan, makatulong yan sa pagpapakumbaba, sa pagbabago ng ating buhay, sa buhay kabanalan, sa ating paglapit sa Diyos. Matulungan sana tayo ng ating karunungan kung paano tunay na magmahal sa iba. Tandaan mo, ang kaunting kaalaman, delikado yan. Pero kung nanaisin mo at hahanapin mo pa, palalimin mo ang iyong kaalaman, magiging mas mabuti kang tao at tinatahak mo na ang daan para sa buhay kabanalan. Amen. With a full energy, the tango lemon full of vitamin C. The energy is coming, it's gonna be, it's good that you wanna see. I feel it when through to me and need a boost to something better that gonna give me rosa juice. Tired of grief full energy, been the power when it is inside me. And she's such it's what I need, yeah. She's just checks, it's what I need, yeah. She's just checks, it's what I need, yeah. She's just checks, it's what I need, yeah. When I'm feeling training, need it, push it and turn to something special that's gonna give me and rose into the day. When brewing full of energy, a power shine me to the tide with a full energy. The tango lemon full of vitamin C. The energy is coming, it's gonna be, it's good that you wanna see. I feel it when through to me and need a boost to something's better that gonna give me rosa juice. Tired of grief full energy, been the power when it is inside me. And she's such a Ganyan tayo eh. Ang dali nating maghusga. Ang tingin natin, yung mga swerte, yung mga mapapalad, ay yung mga mukhang mayaman. Maaaring mukhang mayaman, pero ang tanong, mayaman ba ang kalooban? Hindi po ba ang tunay na pinagpala, ang tunay na mapalad, ay yung mga mayayaman hindi sa kanilang palad, pero mayayaman sila sa kanilang kaluluwa. Pinapaalala sa atin ni Jesus, hindi naman talaga tunay na mapalad ang mga mayayaman, ang mga merong sobra-sobra, ang mga busog, ang mga ngumingiti, ang mga humahalakha. Bakit? Kasi ang kanilang pinagkakatiwalaan, yung mga hawak-hawak nila, lilipas din yan. Yan dapat ang ating matutunan. Iiyak ka kung ang iyong pinagkakatiwalaan, ang iyong kinakapitan,
ay hindi nananatili. Kung ito ay malulusaw, kung ito ay mawawala, kung ito ay nanakawin, hindi yan makakapagbigay ng tuwa at kapayapaan sa iyo. Bakit sinabi ni Jesus, itong mga merong kayamanan, itong merong mga ari-arian, hindi sila mapalad, kawawa sila, dahil walang peace of mind yan. Amen? Kung ikaw ay nalulungkot sa pagtataksil ng iyong asawa, kahit natambakan ka ng milyon-milyon, hindi pa rin mapupuno yung puwang sa puso mo. Amen? Kung ikaw ay may sakit, nanghihina, malapit ng mamatay, gaano pa karami ang iyong kapangyarihan, gaano pa kalakas ang iyong impluensya, hindi ka bubuhayin yan. Kahit na gaano karami ang pagkain nyo sa rep, kung nag-aaway-away kayo sa pamilya, wala. Kung dito ka nagtitiwala, kawawa ka. Kasi yan, nawawala kamukha ng hangin at hindi yan nakakapagpuno ng kulang natin sa ating buhay. Amen? Sabi pa nga sa unang pagbasa, napakaganda. Sinumpaan daw ang mga nagtitiwala sa kamukha nilang tao. Cursed are those who trust their fellow men. Totoo po yun. Di po ba karanasan natin? Many times we get disappointed with those that we expect love, care, and acceptance. Kung sino pa yung mga kapamilya mong inaasahan mo, tutulong sa iyo, magsasalba sa iyo, sa utang, ayaw kang pautangin. Kung papautangin ka naman, pag sinisingil ka na, di ka makabayad, napakasakit pang magsalita sa iyo. Minsan nga nakakalungkot kung sino pa yung mga kamag-anak natin, kapamilya. Bakit sila pa yung hindi sumusuporta pag tayo nagbi-business? Di po ba? Imbes na iangat ka nila, binababa ka pa. Sinisiraan ka pa pag umaangat ka. Hindi tinatangkilik yung iyong business. At kung mambibili sa'yo, uutangin o hihingi pa ng discount, konti na lang, ay kunin na walang bayad. Di ba nakakalungkot yun? Nakakadurog ng puso. At lalong pinakamasakit ito, marami pong nakakaranas dito. Yung napakaraming taon, kala nila, tapat na tapat yung kanilang asawa, only to find out na niloloko pala sila. Napakatagal na pala, tinatago sa kanila, meron palang iba. Di po ba totoo yung sinasabi ng Panginoon? Malas ka, susumpain ka, kawawa ka. Kung ikaw, bibigay mo ang buong tiwala mo sa kapwa mo. Saan natin makikita at mararanasan ang bendisyon, pagpapala, ang pagiging mapalad? Wala nang iba at dapat unang-una kung hindi sa Diyos. Yan po ang narinig natin sa Salmo. Blessed are those who trust in the Lord. Mapapalad ang mga palaging nagtitiwala sa Panginoon. At bakit mapapalad ang mga nagtitiwala sa Panginoon? Dahil Diyos lang ang tapat. Diyos lang ang totoo. Diyos lang ang tunay na mapagmahal. Diyos lang ang makakapagpuno. God is ever loyal. God is always true. God is ever good. And God will forever fill us with our need. Bakit nasabi ng Panginoon, mapalad ang mga gutom, mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga umiiyak, mapalad ang mga nahihirapan? Dahil ito pong mga taong ito at dito sa karanasan na ito, dito natin natututunan na kumapit sa Panginoon. Yan yung mga karanasan na inuubos ka, na ikaw ay binabasag ng mundo. Pero sino ba ang makakapagpuno sa iyo? Sino bang makakapagbuo sa iyo? Hindi ang pera, hindi ang ari-arian, hindi ang material na bagay, hindi rin ang ibang tao. Dahil minsan ang mga ibang tao sila nga sanhi na pagkaubos mo, pagkahina mo, pagkabasag mo. Ang Diyos lang. Kaya nasabi ng Panginoon ito, dahil pag nauna kang nagtitiwala sa Diyos,
kahit na hindi ka makakain, busog ka. Amen? Pag ikaw na una kang nagtitiwala sa Diyos, kahit na wala kang pera, payapa ka. Amen? Kahit na lumuluha ka, basta nagtitiwala ka sa Diyos, alam mo, ang iyong puso, panatag, masaya. First, trust in the Lord, and everything will be given to you besides. Blessedness is not having something in your hands, but blessedness is having God in your heart. Blessedness is not something that you possess. Blessedness is an experience. Tandaan niyo po yan. Ang pagiging mapalad ay hindi isang bagay na pag-aari, pero ang pagiging mapalad ay isang karanasan ng Diyos. Try to seek God first before you try to seek the wealth, riches, power, happiness, pleasure of the world, and you would see that you do not need the wealth, the riches, the pleasure of the world. Dahil itong hinahanap mong tuwa, saya, tagumpay, nandun na sa karanasan ng Diyos. Kaya nga, di ba, napakasaya po natin. Ano yung karanasan natin? Payapa tayo pagkatapos nating magsimba, pag umuuwi tayo. Dahil yun lang yung kailangan natin eh. Yung maranasan natin ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Amen? Kamukha po kahapon, meron po tayong mga followers bumisita sa akin. Isa po silang pamilya. At pumasok po sila dito sa simbahan. Kasama po yung grade 2 na batang maliit, anak po nila. Napansin ko po, yakap-yakap ng bata, picture frame. Tapos tinanong ko, sino yan? Bakit meron kang dalang picture frame? Sumagot po yung bata, si Papa po, sabi niya. Bakit dala mo yung picture ni Papa mo? Nasaan ba siya? Naka-abroad? Sumagot po yung babae, yung nanay, sabi niya, Father, yung mister ko wala na po. Last year po pumanaw dahil sa COVID. Isa po sila sa mga unang natusukan ng bakuna. Pero kahit na bakunado, nagka-COVID pa rin. Hindi po kinayanan, hindi po nakapag-survive. Napakahirap nga po sabi niya. Habang lumuluha siya, umiiyak. Naawa po ako. Naiiyak din po ako. Sabi niya, 52 years old pa lang po. Na-imagine ko din po, paano kaya kung yung tatay ko, siyang mawala. Masakit po. No? Masakit. Yung ini-imagine mo na hindi pa panahon, pero nawala siya. Kailangan pa siya ng pamilya niya. Nadurog po yung puso ko habang umiiyak siya. Pero sabi niya, alam niyo po, Father, dahil po sa mga homily niyo, pag nagsisimba ko, Diyos na lang po ang kinakapitan ko araw-araw. Yun lang po salita ng Diyos, yung lakas ko. Alam niyo po, yung awa ko, napalitan sa pagkamangha, pagkabilib, at nasabi ko sa sarili ko, ang swerte ng babaeng ito, ng nanay na ito, ng pamilyang ito. They are blessed. Why? Dahil napakalakas nila, lumalaban pa rin sila. Di po ba? That is true blessedness. Yung gitna ng problema, gitna ng bigat, gitna ng pagsubok, lumalaban ka pa rin. Bakit? May panlaban ka. At ano yung panlaban mo? Ang Diyos. Diyos lang. Kaya nga, palagi po nating mababasa sa mga salmo Sabi, the Lord is my strength, the Lord is my rock, the Lord is my sword, the Lord is my shield. Yan lang yung panlaban mo. Yan lang yung lakas mo. Alam natin yan. Kahit na may pera ka, kahit na may pagkain ka, kahit na napakaganda ng bahay mo, kahit na meron kang titulo, wala yan kung wala ang Panginoon. Kung hindi buhay ang Diyos sa loob mo, sa puso mo, sa buhay mo. Kaya, my dear friends, let us seek God first. Subukan po natin, araw-araw, magsumikap tayo, kumapit sa Panginoon,
bago tayo kumapit sa mga bagay ng mundong ito, bago tayo magtiwala sa ibang tao, mapupuno ka, magiging masaya ka, at tunay kang tatawagin pinagpala